Ngayon ho, mga bossing, mayroong inilabas yung DWAR Abante Radio na litrato po ni Bato de la Rosa, no? Eto na. Ayan, sabi, balik Senado na ba? Ayan, kasi nagpakita na eh. No? Naglapag na ng litrato, mga kababayan. Kaya sabi ng DWAR, balik Senado na ba si Bato? Aba, dapat lang Bato. Biruin mo, pera namin. Buwis namin. Tapos, ipapasweldo sa iyo nang wala kang ginagawa. Basta guilty, sabi ni P. Curly. Balik Senado na ba? Sabi dito, tignan, muling nagparamdam si Senator Bato de la Rosa matapos niyang ibahagi sa kanyang Facebook account ang kanyang larawan kasama ang kanyang apo ngayong Biyernes. Siguro namimiss na. Baka pamblap lang din ni Bato de la Rosa. Posible no? Baka siguro may mga 6 na buwan, 8 buwan na yung litrato na yon, namimiss ni Bato de la Rosa. Tapos saka yun yung ipinost niya, yung kanyang apo. Matatandaan na hindi na dumadalo sa sesyon ng Senado ang senador mula noong Nobyembre 10, 2025 matapos ang mga ulat tungkol sa umano'y inilabas na warrant of arrest ng International Criminal Court laban sa kanya. Ayan daw po ang litrato. Tatakpan na lang natin yung baby. Ayan, naka-blurred na naman po eh. Ay, si Tobats, masayang masaya ho, mga kababayan. Pero, ang saklap, pagka dumating yung araw, mga boss chief mo, sir, na ito ay maaresto, makuha, mahuli na, naku po, hindi na lagi-lagi yung mangyayaring ganyan. Kasi, lalo na sa ICC, tas sa Pilipinas, yung kanyang apo, mahirap na ho. Sabi ni no one else, malapit na January, means hello Bongo na din sa dahig. Yan nga po, mga kababayan. Ano ang sabi ni dating Senador Antonio Trillanes? No? First batch, walang iba kundi si Duterte. Ang dating Pangulo. Madami nagsasabi, oy Mark, puro kakayabangan. Sinasabi mo, aarestuhin na si Buloyski. Hindi naman inaaresto. After ilang linggo, ayun, nasa labat ho. Tapos sinasabi natin, andyan na ang ICC, malapit na ang ICC, aarestohin na si dating Pangulong Duterte. Sabi na naman ng mga DDS, oy Mark, puro ka ICC, ICC. Pagkatapos po ng ilang araw, inaresto si dating Pangulong Duterte. Nangyari po, nagkatotoo po yung mga sinasabi na mga forecast ni Antonio Trillanes. Ngayon, ang second batch daw ho, mga bossing, Bato de la Rosa. Kasama si Bongo sa second batch. Pero, mga Disyembre, lalabas yung warrant of arrest ni Bato de la Rosa. Ako naniniwala ho ako, nakalabas na ho yan. Naniniwala ho ako, yung sinasabi ni Jesus Crispin Remulla ho, mga bossing, meron na talaga yan. No? Kaya nga po ito, hindi na nagpapakita, hindi na pumapasok. Siyempre, ito po, bilang senador, may mga intel din po yan. Kaya nga, sabi nila Robin Padilla, wag magpapakita. Imbis na sabihin, bilang isang mambabatas, Bato, harapin mo yung problema mo. 'Di ba? Sabi ni Edmond Sumalde, Boss Mark, nag-reduce yata ng timbang si Bato. Pumayat ba? Lakan niya natin. Pumayat ba siya? Oo nga, Hindi totoo kasi nakaka-stress ang ang pag-iisip. Biruin mo, araw-araw mong iisipin. Araw-araw mong iisipin. Si Trillanes kaya ang magpusa sa akin. No? Iniisip mo, paano kaya paggising ko, pagdilat ko sa kinaumagahan, ayun, ginaganon na, parang ginagawang pendulum na yung posas sa mata ko, sa harap ko. Hanggang kailan ko kaya makakasama yung pamilya ko? Ang hirap po niyan, mga bossing. Stress, ang ending pa niyan, pagkain niyan ng kanser, sabi. Kapag ka ikaw ay stress, ayun, humihina ang immune system mo, bumabagsak ang katawan mo,
Hanggang doon, naku po. Ngayon, mga kababayan, yung kay Bato, speaking of dun sa sinabi ni Antonio Trillanes, ayan po, sakto. Di ba? Nobyembre, kung matatandaan natin, Nobyembre, isang buwan ang makalipas, nung sinabi ni Ombudsman Remulla, merong warrant of arrest kay Bato. At sino daw susunod? Si Bungo. Malamang sa susunod din ho, mga kababayan, si Bungo, magtago na din po yan. Ay, panigurado ho yan, mga boss chipa mo, sir. Paglabas nung kay Bungo, pagka nabalitaan na din po na meron na yung kay Bungo, malamang ho yan, mga boss chipa mo, sir, dalawan, kung hindi pa maaaresto o makukuha ito. Pero kapag ka naaresto na, yung part naman ni Bungo ang magtatago niyan. Eh wala naman silang magagawa, yan lang po ang gagawin nila. 'Di ba hindi nga nila nirerespeto ang ICC? Pero itong mga tao na ito may pangako ho itong mga ito. Kay dating Pangulong Duterte, ano po ang pangako nila, mga kababayan? Pangako nila, sasamahan nila. Sasamahan nila kahit nasaan. Si dating Pangulong Duterte, pero ayan, tingnan mo. I am ready, pero wala na. Eto, pakinggan nyo ho, mga bossing, kasi ang pinapakalat nung sila Koopman, yung mga DDS, malabo daw na meron daw talagang warrant of arrest si Bato. Hindi, wag niyong paniwalaan. Hindi pala kayo naniniwala eh. Di buyuin nyo na si Bato de la Rosa na pumasok na sa Senado. Oh. Total naman, ang paniwala ninyo, walang warrant of arrest, di ba? Pero ang sabi po, mga kababayan, nitong ICC Council, Basta po kung titignan po natin, during the Duterte administration, when he was involved in the implementation of Operation Double Barrel, he was the chief of the PNP. At least that was his first major role. Kumbaga siya yung talagang nando sa taas, no? Tapos si Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte. Sabi ni Sir RJ Beroya, kupal niya si Binoy, no? Dapat advice niya never surrender, fight until pero hindi ko kumbaga hindi ko sinasabi kay Bato de la Rosa na manlaban. Sayang ang buhay. Huwag ka manlalaban ka sana, Bato, no? Kung naiisip mo na manlaban, huwag mong gagawin yung Bato de la Rosa. Naku, kaya kang bisitahin at pwede kang bisitahin ng mga kaanak mo, mahal mo sa buhay, doon sa The Hague. Pagka ikaw ay nasa obla na. Kaya kapag ka naiisipan mong manlaban, huwag kang manlalaban sana. Okay?